the tomb of Christ who is living, the glory of Jesus' resurrection, bright angels attesting, the shroud and napkin resting. Yes, Christ, my hope is arisen. To Galilee he goes before you. Christ indeed from death is risen, our new life obtaining. Have mercy, Victor King, ever reigning. Amen. Alleluia. The Lord be with you. And also with you. The proclamation of the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, Lord. On the first day of the week, Mary of Magdala came to the tomb early in the morning while it was still dark, and saw the stone removed from the tomb. So he ran and went to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved, and told them, "They have taken the Lord from the tomb, and we do not know where they put him." So Peter and the other disciple went out and came to the tomb. They both ran, but the other disciple ran faster than Peter and arrived at the tomb first. He bent down and saw the burial clothes there, but did not go in. When Simon Peter arrived after him, he went into the tomb and saw the burial clothes there, and the cloth that had covered his head, but not with the burial clothes, but rolled up in a separate place. Then the other disciple also went in, the one who had arrived at the tomb first, and he saw and believed. For they did not yet understand the scripture that he had to rise from the dead. Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Sa napakaraming mga liturhiya ng simbahan, ang ibig sabihin, pansampayan ng pagsamba. Pagsambang kumon na ating ginagawa. Yan ang ibig sabihin ng liturhiya. Ang liturhiya ng kagabi at ngayon, ang siyang pinakamahaba, pinakamadrama, pinakamaek-ek, pinakabongga. Few years ago, doon po sa amin sa seminaryo, medyo napahaba po talaga yung aming ginawang liturhiya kasi halos lahat ng aming readings may PowerPoint slide presentation pa. Na paglabas po namin ay lampas na po ng mga 11:00. Naku, yung nasa kabilang condominium, mayroong mamang nasa labas, may megaphone. At sumisigaw, "Hay, magpatulog naman kayo." Galit na galit siya, di pa siya nakakatulog. 11:00 kami nagsasayawan pa roon sa harapan. Obvious sa akin, ay naku, hindi siya Kristiyano. Kasi kung Kristiyano siya, ang isisigaw niya, "Hoy, ba't ang igsek ng selebrasyon? Habaan pa ninyo." Mga kapatid, kung tayo po ngayon madrama sa ating pagdiriwang, napakaganda po ng ating entrance. Ako'y nabilib sobra. Bago ang damit ng ating mga choir members, pati ang tamburin bago. At ang pagkaawit ng ating responsorial, Dominic, yan ba'y composition mo? Gawa niya yun. Yung kanyang komposisyong inawit niya. You know, ako'y tuwang-tuwa that we have reason to celebrate today. We have reason to truly rejoice and sing our Alleluia. At kitang-kita ko si Tess kanina habang inaawit natin Gloria, talagang yung kalimbang niya, tinataas pa niya. Bakit natin ginagawa? Ang sagot, bakit hindi? Sapagkat mga kapatid, ang ating ipinagdiriwang, ang siyang sandalan, ang siyang pundasyon, ang siyang kadahilanan kung bakit tayo'y tunay na mga Kristiyano.
Si St. Paul mismo ang nag-warning sa atin. Kung yung ipinangako niya na siya'y magtatagumpay hindi lamang sa kamatayan, kundi pati na rin sa lahat ng kasamaan sa mundo, ay hindi niya tinupad, ang sasagot sa atin ni St. Paul ay naloko tayo. Naloko tayo, naisahan tayo. At hindi lang, kung patuloy nating ipapahayag to, nanloloko tayo ng iba. At hindi lang kung tayo nanloloko, ibig sabihin, tayo nananatili pa rin sa ating kasalanan, wala pa rin silbi ang kamatayan. At ang lahat ng mga nanamatay kay Kristo, abay, wala pala yun. Wala pala silang pupuntahan. And tayo ang magiging pinakawawa sa lahat ng mga nilalang. Yan po'y sulat ni St. Paul sa mga taga-Korinto. Ngunit ang magandang balita, mga kapatid, ay eto. Nabuhay siyang muli. Nagtagumpay siya. At ang Panginoong ating sinasambay, makapangyarihan. Alam nyo, hanggang sa ngayon po, marami ang mga katanungan tungkol sa pagkabuhay ni Kristo. May mga nagtatanong nga, kung namatay, Sabi ng isang mama, pumunta sa kanyang preacher, sabi, preacher, sa kabila po kinikwento nila nung preacher na naandun, na sa totoo lang, hindi naman namatay talaga si Kristo. Nahilo lang sa krus. At nagpanggap lang na namatay. Ibinaba ng mga disipulo, inalagaan. Kaya hanggang ngayon, sinasabing namatay, hindi naman ho talaga. Sagot ng preacher doon sa kanya, bumalik ka roon sa community yon at sabihin mo sa preacher, ganito ang gawin ninyo. Kayo ho'y magpatali sa isang halige at magpahagupit po kayo ng 39 na beses sa isang sinasabing cut of tails na yung apat na pag inampas kayo may tanggal pang balat. 39 na beses po ninyong gawin yon. Tapos magpaputong kayo ng korona ng tinik at pagkatapos magpasan kayo ng krus at pagkatapos magpapako po kayo sa krus at pagkatapos magpabilad po kayo ng 6 na oras. Titignan ko lang kayo kung buhay pa kayo. Mga kapatid, mahirap paniwalaan ng isang mahina ang katawan. Dumaan sa ganong paghihirap ay muling mabuhay pa. Ngunit para sa atin, eto ho ang katotohanan. May isang mama pumunta sa isang kaibigan sa Africa at ang sabi, nais ko sana magtatag ng relihiyon Ilang beses ko nang tinry ay talagang hindi makaangat sa lupa. Talagang palagi napapalpak. Ano bang aking gagawin? Sagot sa kanya nung matanda, ay naku iho, napakasimple yan. Ganito, mangako ka sa mga disipulo mo na 3 araw pagkatapos na ikay mamamatay, mabubuhay ka. Kaya pagkatapos noon, magpapapako ka sa krus, mamatay ka, mabuhay ka muli. Sigurado marami ang susunod sa inyo. Sapagkat totoo lang mga kapatid, sa napakaraming relihiyon sa mundo, sa napakaraming nagtatag ng kanilang mga grupo, isa lang po ang minsay ng ako. Ako ho'y mamamatay, ipapako sa krus, ngunit 3 araw pagkatapos, ako po'y mabubuhay. Siya lamang at ang pangakong yan ay kanyang tinupad. Nag-aaway yung isang Muslim at ang isang Kristiyano. Ang bida ng Muslim, at least kami, sigurado kami na dumating si Muhammad. Bakit? Meron kaming kabaong pwedeng ipakita. Ngumiti ang Kristiyano, yun na nga ang kaibahan sa atin May kabaong kayo, kami wala. Bakit? Sapagkat yung aming sinasamba ay muling nabuhay. Ang libingan ay walang laman. Kapatid, kahapon ako'y pagkatapos ng aming misa na mga umabot ng 11:00 ng gabi, ako'y nag-celebrate doon sa St. Paul Seminary sa aming pong sanctuary. Ako'y hindi pa kaagad pumunta sa aking higaan. Nagpunta po ako sa aming television area kasi wala akong TV sa kwarto. At pagkatapos pinanood ko yung naandun sa documentary and the History Channel. Ako'y tuwang-tuwa. Sapagkat alam niyo ba kung anong ginawa nila roon? May mga nagdesisyon na suriin ang Shroud of Turin. At sa pamamagitan ng mga modernong pamamaraan ng mga 3D, dimensional, computer, etc., etc., in-examine nila at itong sinabi, let the shroud speak to us.
ayon sa ebidensya ng siyensya, ayon sa naandun sa shroud, gawin nating 3D dimensional kung ano talaga ang mukha ni Kristo. Abay, talagang inantay ko kung anong magiging resulta.